Tuloy po tayo sa ating pag-aaral po sa the book of Exodus, chapter, hindi nag-work, ayan. Pinamagat ako yung ating maikling sermon po ngayon, God tabernacled with us. So I would like each one of us to please do our rise at tayo pong magbasa ho ng Exodus chapter 25 at babasahin lang po natin, not the whole chapter, but yung mga verses sa pag-aaralan lang po natin, starting verse 1 up to verse 9. Kung kayo po ay naroon na sa Exodus 25, starting verse 1, please say amen. Okay, that's good. The Lord said to Moses, verse 1, "Speak to the people of Israel that they take for me a contribution. From every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me. And this is the contribution that you shall receive from them: gold, silver, and bronze, blue and purple and scarlet yarns, and fine twined linen, goat's hair, tanned ram skins, goat skin, acacia wood, oil for the lamp, spices for the anointing oil, and for the fragrant incense, onyx stones, and stones for setting, for the ephod, and for the breastpiece. And let them make me a sanctuary that I may dwell in their minds." Verse 9, "Exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and of all its furnitures, so you shall make it." These are the words of the Lord. Speak to us, Lord. We can all be seated now. Sa umaga pong ito ay hindi tayo magdi-discuss, hindi natin pag-aaralan ang mga detalye ng paggawa ng tabernacle, maging ang mga furnitures na ilalagay po sa loob ng tabernacle, maging po sa mga pananamit ng mga saserdoteng maglilingkod sa loob ng tabernacle. Hindi po natin i-discuss yun. Ang i-discuss natin ay yung announcement na kung saan ang Diyos ay humiling kay Moses at sa bayan ng Israel ng mga suporta, ng mga donasyon upang siya ay mapagtayuan ng tinatawag po nating tabernacle. Ang ibang tawag po dyan ay tent of meeting, isang lugar na kung saan kinakatagpo ng Diyos ang kanyang mga lingkod at maging ang buong Israel. Tandaan din po natin, ang aklat po ng Exodus ay meron pong tatlong general theme. Meron po siyang tatlong pangkalahatang talakayin. Ang una pag pinag-usapan po natin yung Exodus, ay pinag-uusapan dito po yung Exodus. The word Exodus means paglisan, pag-alis sa bayan ng Ehipto. Alam mo natin na sila po ay inalipin ng Ehipsyo for hundreds of years. At sa kapangyarihan ng Diyos ay sila po ay nakalaya. So yun po ang unang theme ng Exodus. Ang pangalawang theme po ay ang pagpresenta ng Diyos sa kautusan. Yun po yung Ten Commandments. At ang pangatlong theme po ay ang paghiling ng Diyos o ang pag-utos ng Diyos sa bayan ng Israel sa panguna po ni Moses na sila po ay magtayo ng tinatawag po nating tabernacle or tent of meeting. Gusto lang po nating bigyang halaga rito na ang Diyos ang may panukala, ang Diyos ang may kaisipan, ang Diyos ang nagpatibay, ang Diyos ang nagutos, ang Diyos ang nagdisenyo ng tabernacle. Okay? Kanyang ideya, kanyang kaisipan, kanyang karunungan, kanyang disenyo. Now, ang tanong dito, bakit? Nais ng Diyos na siya ay sambahin. Maliwanag po sa Psalms chapter 19, verse 1 and 2. "The heavens proclaim the glory of God. The skies displays His craftsmanship. Day after day, they continue to speak. Night after night, they make Him known." Ilan po sa inyo rito, pag ikaw ay napapatingin sa kaulapan, sinasabi mong, hindi ako kailangan maglaba dahil uulan. I'm kidding. Ilan po sa atin dito madalas, pag napapatingin ka sa kaulapan, namamangha ka?
Sinasabi mo na napakaganda ng kalikasan. Pakitaas pong kamay. Di ba? Ho? Kita niyo ha, sino ang may lalang? Sino ang may disenyo? Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Siya ho ang dakilang tagapaglikha, tagapagdisenyo ng lahat ng nilalang. Na maging po ang kaulapan, maging ang kalawakan, maging ang kalikasan, pinapahayag daw ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit to? Dahil gusto ng Diyos na kilalanin natin siya, na siya ang may lalang ng lahat, siya ang may kontrol ng lahat, siya ang humahawak sa lahat, siya ang may disenyo sa lahat. Kaya maging ang kalikasan at ang kalawakan, sinasamba ho ang Diyos. Ayaw ho ng Diyos na iisipin natin siya na para ba siyang isang cosmic governor somewhere out there, pinapanood lang tayo at walang pakialam sa mga detalye ng buhay natin. Hindi po yan ang Diyos sa Biblia. Sapagkat ang Diyos sa Biblia ay may pakialam sa buhay mo. Siya mismo po ang nagsabi na alam niya kung gaano kadami ang buhok natin sa ating ulo. Siya mismo ang nagsabi. Sabi niya, cast all your cares on Him, for He cares for you. Siya mismo nagsasabi, huy, huwag mong bitbitin, huwag mong sarilinin yung problema mo, yung pasanin mo, yung kabigatan mo, huwag mong sarilinin. No, ihagis mo sa akin, i-fast break mo sa akin, ipagkatiwala mo sa akin, sapagkat nagmamalasakit ako sa iyo. Totoo lang ho, we cannot measure the care and the love of God in every details of our life. Pakisabi po sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Kaya nga siya na mismo nagsabi, cast all your cares on Him, for He cares for you. Sino po rito may mga pasanin ngayon? Sino po rito may mga kabigatan ngayon? Sino rito may mga kinakaharap kang problema sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kaibigan? The Bible says, He is so aware of that. Alam ng Diyos lahat yan. No? Lahat ng detalye, lahat ng problema mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng bumabagabag sa iyo, lahat ng kinababalisan mo, alam ng Diyos yan. Sabihin ko ho, tingin sa akin lahat ho, walang langgam na namatay kanina na hindi alam ng Diyos. Kaya kayong mga pumapatay ng langgam, alam mo ng Diyos yan. No? Wala hong spasyo sa buong sangkalawakan na hindi alam ho ng Diyos. Siya ang may lalang ng langit at lupa. At dapat po nating maintindihan na walang spasyo, negatiting na spasyo sa mundong ito o sa kalawakan man o sa mang galaksya o planeta, no, na wala ang Diyos doon. So, sa theology po, ang tawag rito is the universal presence of God. Dahil siyang may lalang ng lahat, at dahil ang Diyos natin ay omnipresent, nandoon sa lahat ng lugar, no, ang Diyos na ito na ating sinasamba at pinapahayag at kinikilala sa kanyang salita, no, walang lugar sa buong sanlilikha na wala ho siya roon. At maganda ho nito, kung ganito kadakila ang Diyos natin, sa theology may tinatawag pong the knowability of God. Ibig ko sabihin, nagpapakilala siya, nagpapahayag siya sa atin, no? Sa kakayanan lang nating maintindihan at makilala siya. Sabihin ko sa inyo, hindi natin ganap o 100% na makikilala ang Diyos kung hindi siya ho magpapahayag sa atin. Miski magpahayag po siya sa atin, hindi pa rin natin siya 100% na makikilala. Miski pagdating natin sa langit, hindi pa rin po natin siya 100% na makikilala. Isipin niyo po ito. Nalalaman niyo ba ang tumatakbo sa utak ng langgam? Sino po makakasabing, oo, 100% alam ko ang utak ng langgam? Alam niyo ba na minsan, mas magaling ang langgam kaysa sa tao? Ang langgam ho, sabi po na aklat ng Kawikaan, bago dumating ang ulan, nag-iimbak. Ang tao, bagyo na, lumalangoy pa sa baha. Ang point ko lang ho rito, mas magaling ho maghanda ang mga langgam.
Kaya pa may nagsabi sa inyo, utak langgam ka, sabihin mo, salamat. Maring utak langgam ako, pero may pera ako. Di ba? Iba sa atin, nginig eh. Pag may dumating na pagpapalang pinansyal sa mga kamay, nginig. Oo, hindi alam, saan mall ba ako pupunta? Saan restaurant ba ako pupunta? Saan ba ako kakain? Tapos pagdating ng bayarin, Lord, provide for my needs. Teka, pinrovide na nga ni Lord ahead. Diba? Utak langgam. Pag wala pang ulan, wala pang bagyo, at wala namang dapat gastusan, itabi. Tama ho? Itabi. Kesa nginig. Pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid, nginig ka ba pag may pagpapala ka? Nginig eh. Hindi makapirmi sa bahay. Lakad ang lakad. Tandaan nyo, kada labas natin ng bahay, tama, Konsi, gastos. Whether you like it or not. Alam niyo bang napakasarap ng simpleng buhay? Utak langgam. Simpleng buhay. Okay? Balik ko tayo sa ating pag-aaral. Ito pong sabi po ng Psalms 19 verse 1 and 2, nilalang ng Diyos ang lahat para siya po ay sambahin. Sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, sabi ng Panginoon through Jeremiah, ang bagay na ito. Sabi na, let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches, but let the one who boast about this, that they may have understanding to know me. That's very personal. Tingin sa akin lahat to, that they may have understanding to know me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight. Nasisiyahan ho ang Diyos na gawaran kanya ng karunungan, gawaran kanya ng pagpapala, gawaran kanya ng kalusugan at kalakasan. Kasiyahan po ng Diyos yan. Pero alam niyo ho, ang kasiyahan daw ho ng Diyos, higit sa lahat, kinikilala natin siya. Na siya ay isang mabuting Diyos, puspos ang hustisya, at perpekto ang katuwiran. No? Ang makilala ang Diyos. No? Kaya nga po ito ho ay hindi basta head knowledge. Ang dami hong kagagaling sa Biblia ngayon. No? Tinitignan nilang sarili na napakagaling sa theology. Pero tanungin mo, no? Kamusta ang relasyon mo araw-araw sa Diyos? Gaano ka mo nakikita ang kadakilaan ng Diyos at ang iyong kawalan sa harapan ng Diyos? No? Maraming mga debating nagaganap. I'm not against theology. No, hindi ko na ho kailangan sabihin sa inyo kung ano po yung antas ng aking pag-aaral pagdating po sa theology. But our theology should lead us to intimacy with Christ. If your theology doesn't lead you to intimacy with Christ, in humility before Him, much more in worship before Him, then knowledge puffs up. Yung karunungan mo sa teolohiya, yumayabang lang ho tayo. Pero yung puso mo, hindi maayos sa harapan ng Diyos. One time nga, kinikwento sa akin ni Jimson, may kausap daw siya sa isang group chat or what, na mga Reformed theologians daw sila. And then I asked Jimson, tanong mo sa kanila, kamusta ang relasyon nila sa asawa nila? Kamusta ang relasyon nila sa mga anak nila? Because our theology should be practiced, no, in our day-to-day life. That they should know me. Yan ang sabi ho ng Panginoon through the prophet Jeremiah. And take note, this is not an emotional feeling, but is emphatically doctrinal in content. Ibig ko sabihin po niyan, sa kaisipan natin, kilala natin ang Diyos. Hindi lang ito nararamdaman o pakiramdam, kundi kilala natin ang Diyos at nakikilala ho natin ang Diyos ang lubusan sa pamamagitan po ng kanyang salita. Okay? To know God, para makilala natin ang Diyos, para makilala mo ang Diyos, kailangan ang Diyos ay magpakilala sa iyo. Ulitin ko po. Para makilala mo ang Diyos,
kailangan po ang Diyos ay magpakilala sa iyo. Kaya maraming tao ho, nabasa ang Biblia, pero hindi ho nakilala nila ang Diyos. Sapagkat ang pagpapakilala ng Diyos ay kanyang desisyon at hindi desisyon natin. Maging hangarin na makilala ang Diyos ng lubusan, galing pa rin sa Diyos so yan. Pero hanggang hindi ang Diyos ay nagbibigay liwanag sa atin kung sino siya, hindi po natin siya makikilala. Isang halimbawa po kay Pedro. One time, nag-meeting po si Jesus, kasama po yung mga apostol. Ang sabi ho ni Jesus, anong sabi ng mga tao sa akin? Sino raw ako? May mga komento, ikaw raw si Elias, ikaw raw si ganito, ikaw raw si ganyan, ikaw raw yung namatay na John the Baptist. Tapos sabi ni Jesus sa mga disipulo niya, sa inyo, kayo, anong pagkilala nyo sa akin? Na may nakakuha po ng tamang sagot. Sino ho? Si Pedro. Sabi ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. No, siguro tuwang-tuwa si Pedro, yes! Ako ang nakakuha ng tamang sagot. Pero anong sabi ni Jesus? Sa Matthew 16:16-17, sabi niya, blessed are you, Simon Bar-Jonah. Ano po ibig sabihin niyan? Mapalad ka. Ikaw na ang tatay mo, that's what it means, yung Bar-Jonah. Ikaw na ang tatay mo na si Jonah. Yan. So ang pangalan po ng tatay ni Pedro ay si Jonah. Okay? Pero pinapakita niya na hindi ito sa sariling galing mo. Sapagkat sinundan niya ho, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Hindi yung ama mo, yung talino mo o yung genes mo kung bakit nakilala mo kung sino talaga ako. Kundi yung aking ama sa langit, no, binuksan ng iyong kaisipan, ng spiritual na kaisipan, para makilala mo ako kung sino talaga ako. It doesn't take man's intelligence to know God. It takes the grace of God's illumination for us to know God. Tagalogin ko yan. Hindi kailangan ng talino ng tao para makilala ang Diyos. Kailangan ho. No? Ang Diyos ay kumilos pagliwanagin ng ating kaisipan, ng ating puso at ang ating kaluluwa para makilala po natin siya. Kaya ang lahat po ng pagpapahayag at pagpapakilala ng Diyos sa mga patriarchal fathers natin, sino po yung mga patriarchal fathers? Sila Noah, sila Abraham, yung mga nauna ho sa atin, no, sila Abraham, no, lahat po yan, yung nagpakilala ang Diyos, tingin sa lahat to, anong response sila? Nagtayo sila ng altar. Pagtapos po ng dilubyo ng baha, at titiyakin ko ho, hindi sa Metro Manila nangyari ho yun. Na pagkatapos po ng dilubyo ng baha, sumampa ho yung Noah's Ark sa bundok ho ng Mount Ararat sa Turkey na hanggang ngayon ay naroon po. Yung Noah's Ark, paglabas po nila, ginawa po ni Noe, nagtayo po siya ng altar at sinamba ang Diyos. Nagpasalamat po sa Diyos. Ganon din po ang nangyari kay Abraham. Matapos pigilan ng Diyos na ihandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, sabi ho doon, ang Diyos ay nagpadala ng tupa at yun ang kanilang inihandog. Gumawa ng altar at inihandog po nila sa Diyos. Nakikinig po ba ang bawat isa? No, ganun din po ang nangyari kay Jacob. Siya ay naglalayas, walang pag-asa, naguguluhan sa buhay, inantok isang gabi sa isang kalye, kumuha siya ng bato, yun ang kanyang ginawang unan. At sa panaginip niya, ang Diyos ay nagpakita at nagpakilala sa kanya. Nakita siya ng manghel at ng isang hagdan hanggang kalangitan ang haba. Pagkatapos po niyon, sabi niya, nasa presensya pala ako ng Diyos at di ko ito nalaman. Kaya pagising niya ho, yung kanyang batong hinigaan, ginawa niya hong altar. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Ang Diyos yung presensya niya ay nasa lahat. Pero kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ang Diyos ay nagpapabanal ng isang lugar na kung saan doon niya espesyal na kinakatagpo ang mga taong kanyang pinili. Okay? So, kanya ang lahat, pero may isang spot sa kanyang kalikasan, sa
sa kanyang mga nilalang na kung saan pinambabanal niya ang lugar na yon. Kay Moses, ano po yung spot na yon? Yung burning bush sa disyerto. At doon niya kinaugnay si Moses. Now, bakit ko ito sinasabi ho? Kasi sa mga oras na ito, sabi na sa bayan ng Israel, kailangan kayong magtayo ng tabernakulo. Though ang presensya ko ay nasa lahat, pero itong spot na ito, dito kayo magtatayo ng tabernacle. Or the right pronunciation is tabernacle. Now, bakit ho ba? Bakit ho ba ang Diyos ay nag-utos sa bayan ng Israel? Progressive po ito. Makarang paalisin sila sa Ehipto, sa kasalanan, kamunduan, at kawalan ng Diyos. Binigay sa kanilang kautusan. Pagtapos ibigay ang kautusan, nagpatayo ho ng templo. Ang Diyos, tabernakulo. Bakit to? Ito po ang dahilan. The whole point of building the tabernacle is to establish and mark His presence to His people, saying, I will be with you. Lahat po ng gising magsabi ng amen. Yan po ang pinakapuntos. No? Tayuan niyo ako ng tabernacle. Temporary temple. Kasi nga ho, ito po'y collapsible, pag-aaralan po natin sa madarating na Sunday, kasi kung nasa ng presensya ng Diyos, i-collapse sila yon, dadalhin po ng mga Kohatites, no, yung tribo ng mga Levito, na ang trabaho po nila, taga-collapse at taga-build ng tent, taga-Koha, kasi Kohatites, no, taga-Koha ng mga yung tent na collapsible, tapos i-build nila doon kung saan po nanatili ang presensya ho ng ating Panginoon. At ang kahulugan po niyan ay para ho malaman nila na ang presensya ng Diyos ay nasa kalagitnaan nila. Tatlong bagay ho, doon sa binasa po natin teksto mula verse 1 hanggang verse 9, sinabi ho ng Diyos kay Moses, mangolekta ka ng mga bagay na ito sa bayan ng Israel. So anong tinuturo po sa atin dito? Una, God desired His people to build it with joyous generosity. Let's all say joyous. Let's all say generosity. Nais po ng Diyos sa kanyang bayan na itayo ang tent of meeting or the tabernacle na may kasiyahang pagkakaloob or joyous generosity. Take note sa verse 2. Balikan po natin yung Bible. Sabi ho ng Diyos dito, take an offering for me. Ito po yung kauna-unahan na meron pong utos ang Diyos ng public corporate offering. At ang Diyos mismo nag-utos nitong public corporate offering. Sabi niya, take an offering for me. Let's all say for me. No, take note to. Sinasabi ng Diyos kay Moses, sabi mo sa mga tao, itong offering nila for me. Ginagawa nila ito para sa akin. Okay? So God desired His people to build it with joyous generosity. Ang ganda ho ng prayer ni Saint Ignatius. When I read this, sabi ko, Lord, sana ganito rin ang aking prayer. Ito po ang prayer po ni Saint Ignatius. Oh. Sabi niya, Lord Jesus, teach me to be generous. Teach me to serve you as you deserve. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and not to seek reward. Except that of knowing that I do your will. Ang mahalaga, Lord, kalooban mo. Nakikinig mo ba isa? Ang mahalaga, ito yun kalooban mo. So God asked for an offering. So sabihin mo sa bayan ng Israel, ito yung offering ko. No? Pangalawa, no, it should also be a joyous offering for Him. Ano pong sabi ng 2 Corinthians chapter 8, if you remember? God loves a cheerful giver. Kung walang kasiyahan sa puso mo na magkaloob sa Diyos, huwag ka na lang magbigay. Hindi kailangan ng Diyos yung pera mo, yung panahon mo, yung talento mo. Ang kailangan ng Diyos, yung puso mo.
Na hindi ka alipin ng pera mo, hindi ka alipin ng panahon mo, hindi ka alipin ng talento at abilidad mo, kinikilala mo lang na alipin ka ng Diyos sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. That's why the Bible says, for God loves a cheerful giver. Tanong, kung inyong pag-aaralan ho, nasa according po sa mga experts ho, sa mga scholars, nasa $300 million ang hinihingi ng Diyos sa bayan ng Israel. Yung lahat ng donasyon na itong binanggit, kung pepresyuhan po natin ngayon, nasa $300 million. Ang laking pera nun. Di ba ho? Sa panahon ngayon. Sino pong gusto magkaroon ng $300 million? Pakitaan sa kamay. Yung iba ayaw nyo? Pakisabi sa inyong katabi, kapatid, plastic ka, no? Hindi, joke lang ho, joke. No, it's $300 million. Ito ang tanong. Saan nila kinuha yun? Naisip nyo ba saan nila kinuha? Sila ho'y nagta-travel from Exodus sa Egypt all the way to the Promised Land. Nasa disyerto sila. Saan nila kinuha yung kanilang kayamanan? Naisip nyo ba yan? Iba sa atin nagtataka, di ba? Pag may biglang yumaman, saan kinuha ang pera nito? Siguro to, drug lord, gano'n, kaya, nakakuha to ng Yamashita treasure. Saan kaya kinuha ang pera nito? Di ba? Pag biglang yaman. Totoo lang ho, pag kayo pinagyaman ng Diyos, huwag nyo na ipaglandakan. Di ba? Simpleng buhay lang. Simpleng buhay. No? Utak langgam. Now, ang sagot po nito ay makikita ho natin sa Exodus chapter 12, verse 36. Yung talagang pinarusahan ng Diyos ang bayan ng Ehipsyo, ito po ang sabi. And the Lord had given the people, yung Israelites, a favor in the sight of the Egyptians. So that they let them have what they ask. They have plundered the Egyptians. Diba? Kasi sinasabi ho ng mga tao, kay Parao, paalisin mo na yung mga Israelita, mga sumpa sila, sangkaterbat at iba't ibang kalamidad ang nararanasan natin, namamatay ng ating mga kahayupan, namatay na yung ating mga panganay na anak, paalisin mo na sila. Binigyan ng Diyos ang favor. Na? Pagdaan ng isang Israelita doon sa bahay ng Ehipsyo, sabi niya, uy, ang ganda niyang gintong plato mo ha. Ganun ba? Sa'yo na. At yung paalis sa sila, eto mga Egyptians, ito na yung pero, ito na yung ginto, ito na yung mga mamahaling damit namin. Umalis lang kayo. Ganun po yung eksena. The Bible says, ang ginamit po ng word ay plundered in the Hebrew language. Talaga hong halos lahat ng kayamanan ng Ehipsyo, bit-bito ng mga Hebreyo nung nilisan po nila ang Ehipsyo. Tanong, sino may gawa nun? Ang Diyos. Ngayon, sino ang humihingi sa kanila? Ang Diyos din. Kuha niyo ha? Ano man ang pagpapala na meron tayo ngayon, lahat po yung galing sa Diyos. Tama? Kaya pag hiningi ng Diyos, pagpapalang pinansyal, pagpapalang panahon, pagpapalang talento, abilidad, kalakasan, pag hiningi ng Diyos, karapat-dapat lang ho na ibigay sa Diyos. Totoo lang ho, ating isang lahat ho. Kung maintindihan natin kung gaano kabait, kabuti, katapat ang Diyos sa atin, totoo lang ho, hindi mahirap paglingkuran at sundin ang Diyos. Amen? Kasi alam mo natin, we cannot outgive God. No? Kaya nga po sabi ng Biblia sa Bagong Tipan, you cannot serve both God and money. No? Huwag tayong manghinayang
no, sa ating mga pagkakaloob sa Diyos. Panahon mo, kalakasan mo, talento mo, abilidad mo, maging sa ating mga pananalapi. Huwag mong panghinayangan. Bakit to? Dahil mabuti ang Diyos. Gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng joyous generosity. Kaya sinabi niya sa verse 2, speak to the people of Israel that they take for me a contribution from every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me. Kamusta po ang puso pag nagbibigay ho tayo ng tithes and offering? Kamusta po yung puso? Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, nagbibigay tayo ng panahon. Iba sa atin, 2 service ina-attendan. Maglilingkod ng first service, maglilingkod ng second service. Kamusta po ang puso natin? Yung mga abilidad, yung talento mo, pag ginagamit mo para sa Diyos, kamusta? Kamusta ho? Kasi ang Diyos nakatingin sa puso mo. Nakatingin sa puso ho natin. And expecting a joyous generosity. Ulitin ko lang ho, kung walang saya sa puso mo, huwag ka na magbigay. Ito man ay talento mo, abilidad mo, pananalapi mo, huwag ka na magbigay. Okay, pero tandaan niyo ho, pag yun ay ginawa natin, hindi nalulugod ang Diyos sa atin. Pinagpala ka ng lubusan, pero wala kang kasiyahan na ibalik ito sa Diyos at ibalik ang kanyang hinihiling. Ano po sabi ni Pablo? Ni Haring David? No? Bibili na yung isang property. No? Bibili na isang property para sa kanyang pagsamba sa Diyos. 2 Samuel 24:24, basahin ko lang po. But the king replied to Arauna, sabi na kasi Arauna, bibilin ko tong property mo. Sabi ni Arauna, my king, ikaw ang hari namin. Ang lahat ng lupain dito ay sa'yo. Sabi ni Haring David, hindi, gagamitin ko ito para sa pagsamba sa Diyos. Itong lugar na ito, gagamitin ko sa pag-alay para sa Diyos. Sabi ni Arauna, di mas lalong, wag mo nang bayaran, kunin mo na, sa'yo na ito, mahal na hari. Pero anong sabi ni David? No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Sa madaling salita, sabi na, I will not offer anything that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Kasi offering niya kay Lord yun eh. It will cost us. Yung pagsunod natin sa Panginoon, it will cost us. It will cost your time. It will cost your money. It will cost your energy. Yung ating paglilingkod sa Panginoon. It will cost us. Pero no matter how much it costs us, you cannot compare that sa cost na ginawa ng Diyos para ikaw at ako ay mapatawad sa ating makasalanan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, katiyakan patungo sa kalangitan, at tayo po'y ampunin niya bilang kanyang mga tunay na anak. At nagawa niya ho yung cost na yon nung sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Amen? That's why David says, I will not offer anything that cost me nothing. No, pastor, ang laki ng tithes ko. It will cost you. I will not offer anything that costs me nothing. Okay? Because God wanted His people to build it, yung tabernacle, with joyous generosity. Hindi po ito sinadya. Dahil meron tayong opisinang kay Ganda Project, ito yung pinipreach. Hindi ho. Nagkataon ho talagang sumabay yung ating lesson today. Pangalawa ho, God wanted His people to build it according to His design. Let's all say design. Now, sinabi ho niya sa verse 9, exactly. Let's all say exactly. No, walang sobra, walang dagdag. Exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and of all its furnitures, you shall make it. Now, tiki sa akin ho. Huwag niyo hong isipin na yung tent of tabernacle, ganito ho kalaki lang. Hindi ho, napakalaki ho nito.
Sa mga susunod na Sunday sa ating mga preachers, i-describe ho nila kung gaano kalaki ho yung tent of tabernacle at gaano ho kaluxurious, gaano ho kamahal ang mga gamit na ginamit para po sa pagtayo ng tabernacle. Now, gusto ko lang pong sabihin to sa ating lahat that it is God who dictates the right worship that is due to Him. Kaya ginamit niya sa salitang exactly. Walang lampas, walang bawas, walang dagdag, walang kulang. Exactly. Diyos po ang nag-dictate ng design, ng laki, ng sukat. Diyos po ang nag-dictate ng lahat. So pinapakita sa atin dito, maging sa ating mga pananambahan, Diyos lang ho ang may karapatan ng tamang disenyo ng pagsamba. Now, gising po ba kayo? Dalawang bagay ho, ang School of Thoughts ngayon. Una ho, may tinatawag na the regulative principle of worship. Itong grupong ito na mga kapatiran natin, naniniwala sila na ang Bible daw ho ay sapat na para magbigay ng gabay kung ano lang ang tamang pagsamba sa Diyos. Gising mo ba kayo ng tamang pagsamba sa Diyos? Madalas po itong nangahawakan sa regulative principle of worship para ho sa kanila, hindi ho tama ang keyboard, drums, electric guitar. Kanila ho, ano lang, piano madalas, hymno. Regulative. Sapagkat wala naman daw sinabi sa Bible ng mga electric guitar, drums, synthesizer, wala naman daw sinabi sa Bible yon. Ba't daw ginagamit ngayon? Which sa tingin ko ho, maling pananaw. Kasi meron pong Psalms 150 na binanggit po ang halos lahat ng mga available na instrumento nung panahon ni Haring David at ang sabi ho ng salmista, gamitin itong mga binanggit na mga instrumento nung panahon nila sa pagsamba sa Diyos. Totoo lang mga kapatid, kung meron na pong electric guitar nung panahon ni David, naisulat din po yon sa Psalms 150. Naunawaan po natin? Ang problema po sa puntos na ito ay masyado pong konserbatibo, masyadong legalistic. Na para sa kanila, ang tingin nila sa electric guitar at sa drum set, demonyo. Totoo. Instrumento ng mga diablo. Okay? Totoo po yun. No, without exaggeration. No. Pero gumagamit sila ng mikropono. Wala naman sa Bible yung mikropono. Naintindihan niyo po ako? Gumagamit sila ng mga PowerPoint slides. Kaya ang problema po sa regulative principle ng worship, ang tendency o maging legalistic. Yung pangalawang school of thought po is the normative principle. Sinasabi nila na yung mga sinasabi ng Bible ay prinsipyo lang na pwede naman nating gamitin ang lahat ng instrumento ng pagsamba sa Diyos basta ito ay nakakaluwalhati sa Diyos at nakasentro sa Diyos. Tingin kayo sa akin, no? Ito ho tayo. Normative. Ang problema lang po ng normative na marami po sa mga churches ngayon is the temptation to be an entertainment. Nakakita na ho ba kayo ng church na naka-LED wall? No? Iba't ibang lights. Katulad po ng nagkwento sa akin, nung dinala niya yung anak niya doon sa isang mega church sa Manila, sabi na, anak, let's go to church this morning. Sumama yung anak niya for the first time. Binatilyo. At pag-attend sa church, sumama yung anak niya. Pagtapos ng church worship, nag-lunch silang mag-ama, sabi niya, tinanong niya yung anak niya, how do you find church? Sabi ng anak niya, Dad, to be honest, I thought you'll bring me to the church. I don't think it's a church. Kasi naka-focus na lang. May narinig nga po ko years ago, Pastor, plano namin maglagay ng drum set para makapagyakag ng mga kabataan. Pero mo, ang pang-come on mo sa kabataan para mag-church, drum set.
That's wrong. Yun po ang danger naman ng normative principle. Okay? Ito masahol. Siguro mga 15 years ago, may nag-advertise po isang church sa Amerika. Attend our church and you will receive a free milkshake and a piece of pizza. Tandaan ho natin, ang worship hindi nakasentro sa atin. Hindi nakasentro sa pastor. Hindi nakasentro sa church. Ang totoong pagsamba, nakasentro kay Jesus. May kita pa ho natin yan mamaya. Ano ba talagang tamang sagot, pastor? Regulative principle of worship or the normative principle of worship? Ang tamang sagot, yung sinabi ni Jesus. Sa John chapter 4, kausap niya yung babaeng Samaritana, paikling ko na lang ho, sabi na sa Samaritanang babae, kami mga Hudyo, sumasamba kami doon. Tinuturo niya po yung tabernacle. Yung temple worship. Pero kayo, ang paniniwala nyo, sumasamba kayo dito sa taas ng bundok. Pero anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus sa babae, maniwala ka. Darating na ang panahon at dumating na ang Diyos ay maghahanap ng mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Tanong, sino yung tinutukoy ni Jesus? Siya. Dumating na ako. Ang pagsamba ay wala na doon sa templo at wala rin dito sa taas ng bundok kasi paniniwala ng mga Samaritano, taas ng bundok, mas malapit sa langit, mas malapit sa Diyos. Sabi ni Jesus, wala na yun ngayon. Eto na ako. Ako ang sentro ng pagsamba. Nadadako po tayo sa ikahuling puntos natin. Nakikinig ba bawat isa? Pangatlo, bakit to nagpatayo ang Diyos ng tabernacle? Ito po yung huli. God, listen carefully, God wanted His people to build it in the center of the community and in the center of the heart. Sabi na sa verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. In their midst. Now, for us to better appreciate this, ito po yung positioning na Diyos mismo nag-design. Yung tent of tabernacle po, nasa gitna. Okay? Tapos dinivide po. Yung 12 tribes, dinivide, nakapalibot to sa tent of tabernacle. So lahat ng opening ng tent nila, nakatutok sa tent of tabernacle. So mangyayari po niyan, no? Pag lumalabas sa umaga, paglabas sila sa tent nila, ang sasalubong sa kanila na pananaw, yung tent of tabernacle. Kahit saan ka doon, dapat ang yung tent, canopy, naka-face sa tent of tabernacle. Ang ganda, no? Pakinggan niyo ako mabuti, ho. Yung mga Israelita nakatira sa tent. Tapos sabi ni Lord, make me a tent. Make me a tabernacle. Tent lang rin ang gusto ni Lord. Naka-tent kayo, tayuan niyo ako ng tent din. It is called the tabernacle or the tent of meeting. Ang tawag ko natin dyan sa Old Testament theology ay identification. Look at the humility of God. Hindi niya sinabi na, okay, tayuan niyo ako ng batong templo. Sa mga panahon na ito, tayuan niyo ako ng batong templo. Gusto ko ako'y templong bato, kayo naka-tent. Hindi sabi ni Lord, no. Make me a tent. A tabernacle. See? Gusto ng Diyos ma-identify siya sa mga pinili niyang bayan, sa 12 tribes of Israel. Kaya paggising nila sa umaga, try to imagine this, paggising nila sa umaga, pagbukas nila ng tent nila, they will see the tent of meeting or the tabernacle. Saan ka ba nakasuksok? North, east, west, south, paggising ng bawat Israelita, ang makikita nila is the tent of tabernacle. Matapos na po ako. Bakit po? 3 dahilan. Una, this will assure them of His presence. Pero pag bukas mo, paglabas mo ng tent, God is with us. So this will assure them of His presence. Pangalawa, this will secure them from their desert enemies. Tandaan ho natin,
Marami ho silang kalaban sa disyerto. Madalas so nagte-tent din, nagka-camp din ng tent yung mga makapangyarihang kaharian pag sila po ilulusob sa kanilang kalaban. Na pagbukas sila sa umaga, na balitaan nila na 20 kilometers away ay nakatayo yung tent ng mga Palestinians, mga kalaban nila, pero pagbukas sila ng tent nila sa umaga, God is with us. Are you getting the point? Pangatlo ho, this will assure them of His presence. This will secure them from their desert enemies. And third, this will cure them from their worries or fears. May sakit ka. Israelita ka. No? Sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa sa iyong karamdaman. Pero paglabas mo ng tent mo, nakita mo yung tent of meeting o yung tabernacle. This will cure you of your worries and fears. You will say, God is with us. Do you get the point? Wherever you are, north, east, west, south, anuman yung tribe mo, paglabas mo sa umaga, it will remind you, God is with us. Baka matulog sa gabi, ang huling masusulyapan mo is the tent of tabernacle. Matutulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Miski alam namin, napapalibutan kami ng mga kaaway, kalaban, mga bandits. Because God is with us. Totoo lang po, tingin sa akin lahat to. Ang maingat na pag-aaral at malalim na pag-aaral patungkol sa tabernacle, lahat po ito tututok kay Jesus. Sa mga darating na Sundays, yun po makikita natin. As in lahat. No, yung tela, yung pintuan, yung mga furnitures, lahat po yan patungkol kay Jesus. Kaya pagdating po sa John chapter 1, verse 14, tingin sa akin lahat to, napaganda ho nito. Sinulat ni Apostle John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Pagdating po sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Let's all say dwelt. Now, tingin kayo, makinig ka mabuti. The Greek language for the word dwelt means He pitched His tent among us. The right exact Hebrew language for the word dwelt there, it means He tabernacled with us. Kaya nga po sabi po ng anghel sa Matthew chapter 1 verse 23, pagdating ng Messiah na magkakatawang tao, due to incarnation and karne, laman, ang Diyos anak nagkatawang tao, ang sabi ho niyang anghel ay ganito, and He shall be called Emmanuel. And the word Emmanuel means God is with us. That's why in the New Testament theology po, the right exact word dapat na ginagamit to ng mga translators ng John 1:14 is in this way. He tabernacled with us. He pitched His tent in our hearts. He lives in us. He tabernacled with us. Kaya if you will go back to what Jesus says to the Samaritan woman, John chapter 4, verse 24, darating ang panahon at dumating na nga na ang Diyos ay maghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So what are we saying? What does the Bible says? That the center of our worship is no one else but Jesus. Okay? Keyboard lang, mahalaga si Jesus ang center ng worship. Complete band, mahalaga si Jesus ang worship. No? Sumasamba tayo sa ilalim ng puno ng mangga, nung walang instrumento, tinig lang, kamay lang, taas ang kamay, palakpakan ng kamay, ang mahalaga sa puso natin at sa labi natin, ang sentro ng worship natin si Jesus. Why? Because He tabernacled with us. Ganda na sinabi ni Pastor Jeff. Sabi niya, worship is our conscious acts of doing all things for His glory and by living out our faith with confidence
that He is with us. My friends, can we be so appreciative as we comprehend that God is with us? God is with you. God tabernacles in your heart. God pitched His tent in your life. Kapag gising natin sa umaga, pagising natin sa umaga, o bago tayo matulog sa gabi, look to Jesus. He tabernacled with us. He pitched His tent in our lives. Kapag ikaw may sakit, o may mga pinagdadaanan kang mga challenges sa iyong kalusugan, remember this. God pitched His tent. God tabernacled His presence in your life. Why? Paul was very clear with this. Makinig po kayo. Paul declared, we are the temple of the Holy Spirit. We are. Palakpakan natin ang Panginoon. We are the tabernacle of God. We are. Because we are the temple of the Holy Spirit. Kaya tayong mga may pinagdadaan ng karamdaman at mga medical challenges, remember this. He is with you. He is with you. Kung may pangamba ka na may mawala na sa buhay mo, na mga mahal sa buhay mo, o may mawala ka mga properties, mawalan ka ng trabaho, kung nangangamba ka, remember this. He is with you. He tabernacled His presence in you. If you are down, if you are depressed, don't stay on that depression. Why? Because He lives in you. Now, more than you ever thought, more than you ever imagined how much He cares for you, He cares for you. He cares for you. More than you can ever imagine. Don't stay depressed. Life is worth living. Because it is this Jesus who died on the cross in obedience to the Father's will, who lives in you right now. His presence, the triune presence of God, tabernacled with you. Pitch His tent in your life. Kung nakaramdam ka na binitray ka, ng isang tao na malapit sa iyo, remember this. This God, this Jesus, tabernacled with you. Sabi nga ako ng isang salmista, iwan man ako ng aking magulang, iwan man ako ng aking asawa at mga kapatid, kailanman ang Diyos ay sasamahan ako. Emmanuel, God is with us. God pitched His tent in our lives. We are the temple of the Holy Spirit, and He lives in us. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat sa mga katotohanan po ng iyong salita. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong presensya na magpakailanman ay sumasa amin at sinasamahan kami. Help us, Lord God, to see and to understand that you place your people, your church, and its center is you, Jesus. Help us, Lord, to fix our eyes on you. For you have pitched your tent in our hearts and in our minds. Thank you, God. Shall we all arise? Stand up with the mic. Let's sing this song.